the start of the movement of God. It began with the arrival of His Spirit. A group of ordinary people became extraordinary. They were empowered to perform miracles, serve others, and push back the darkness. They could not be stopped. The movement of God continues today. You and I are filled with the same Spirit. The will of God is unstoppable. Presence of the Lord. Shall we all rise po? Hallelujah. And just say thanks, give a thanks of prayer to the Lord. Hallelujah, hallelujah. We just want to thank you, O God, Lord, for this day, O God, for this new morning, O God, Lord, for the renewed strength, O God, Lord, na ibinigay niyo po sa bawat isa. We're just so glad, O God, Lord, that we can come here, O God, in this place and to tarry in your presence, O God, Lord. Today, O God, Lord, salamat lamang po, Panginoon, dahil sa nakaraang 5 buwan, Panginoon, sinamahan mo po kami, Panginoon. And Lord God, we are in the first day of June, O God, Lord. We're just so grateful, Lord God, Lord, dahil hindi niyo po kami pababayaan. You are always go before us and you always run after us, Panginoon. Salamat, salamat lamang po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, O God, Lord. We just want to lift up your name, O God, Lord, in this place, to worship you, O God, Lord, in this place, O God. You will be honored, O God, Lord, in this place, O God, Lord. You will be praised, you will be glorified, Lord. You will be magnified. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise you, O God, Lord. We give you glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, oh God, hallelujah. Let's declare this. God is fighting for us. God is on our side.
Yes, Lord. When the ocean, Lord God. When the oceans rise and tide. Hallelujah. Come on, church. Let the worship the Lord our God. Hallelujah. I will soar with you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, you are King over. Come on, church. Worship the Lord our God. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Come on. When the oceans rise. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. How will we still? Come on, church. Let the worship the Lord our God. Come on. Hallelujah. When the oceans rise and thunders roar. Hallelujah, Lord. So with you above the storm. Father, you are king over the flood. How will we still? Hallelujah. For the last time. When the ocean, hallelujah. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Come on, church. I will be still, know you are God. Yes, Lord, hallelujah. Puri ka, Panginoon. Puri ka, O Diyos, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. We worship you, Lord, oh God, in the spirit and the truth, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. We glorify your name, Lord God. Ikaw ang dahilan, O Diyos, kaya kami narito, Panginoon. Sobra kami nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Muli ay narito kami, O Diyos, para magpuri, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw, O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang kumatagpo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, tinadakila ka ng aming mga buhay, sapagkat ikaw ang dakilang Diyos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo sa ating Panginoon. Salamat po, worship team. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Ako po naramdaman ko ang presensya ng Panginoon Diyos, and di ko lang po alam sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang sarap magpuri sa Panginoon, you know. At mahalaga na, kaya po tayo pumupunta dito sa simbahan, sa panambahan, ay para madama natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Maranasan natin yung presensya ng ating Diyos. Mahalagang mahalaga po yun. Kasi
kapag ikaw ay pumunta na hindi mo naranasan, parang useless, mga kapatid. Sayang ang araw mo. So, pakisabi sa kapatid mo, sayang ang araw mo, kapatid. Kaya, kapag may mga ganito pagkakataon, pilitin natin ang ating mga sarili na tayo makapagsamba sa ating Diyos. Amen? Praise God. Parang medyo malungkot kayo, mga kapatid. Alright. Purihin ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Saglit lang po. Parang nabilaukan ako doon sa ano. Praise God. Hallelujah. So, ang lahat na po ba ay narito? Kailangan kasi nakafocus tayo, mga kapatid. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, no? Ang tema natin, yung provision ni Lord at saka yung protection ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay iniingatan ng Panginoon. Kaya huwag ka matatakot. Hallelujah. Praise God. So, ang babasahin ko po sa Psalms 91 verse 1 and 4. To 4. Yung verse 1 and 2, babasahin ko po sa New King James Version. And then yung 3 and 4 sa New Living Translation. Yan. Okay? Verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Okay? My God, in Him I will trust. Verse 4, for He will rescue from every trap and protect you from deadly disease. Verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Amen? Amen po. So, simulan ko po sa isang reality po ng buhay ng bawat isa sa atin. No? Alam niyo po, kapag nagigising tayo sa umaga, pwede kasing mabago ang mood mo, mga kapatid. Pwedeng masira ang iyong araw. Bakit po? Dahil sa mga balita. Di ba? Yung mood mo nasira dahil sa may nag-text sa'yo, may nag-chat sa'yo, nasira ang mood mo. Okay? Minsan nababahala ka sa mga pwedeng mangyari sa buhay mo. Natatakot ka na baka mawalan ka ng trabaho. Tama, di ba? Minsan, iniisip mo na yung anak mo, kapatid mo, magulang mo sa Pilipinas ay pwedeng magkasakit, natatakot ka. Tama, di ba? Sino po bang nakakapag-isip ng ganun? Palagay ko parang lahat tayo ay nakakaranas ng ganun. Para bang laging umaano sa isip mo na paano kapag nawalan ako ng trabaho? Paano kung last day ko na ngayon? So paano? Sino magbubuhay sa aking pamilya sa Pilipinas? Tama, di ba? Paano kung hindi nangyari ang iyong kalooban? Yung plano mo sa buhay, hindi nangyayari. Paano ito? Madalas nating katanungan sa ating mga sarili, no? Masyado tayong nag-expend ng time doon sa mga external things. Sabi mo, external things. Masyado tayong nag-spend ng time doon sa mga bagay na dito sa lupa, mga kapatid. At madalas, alam naman na lahat na dito sa lupa ay may naninirang ano yun? May sino nakakala? May naninirang tanga ba yun? Tanga? Tama ba ba? Huwag nyo lang bibilisin kasi may iba meaning nun. Alright? So, dapat mag-spend tayo ng time doon sa mga bagay na makalangit, mga kapatid. Hindi masamang pagandaan ang mga bagay na yun, mga kapatid.
ang mga kinabukasan natin. No? Pero napapansin nyo ba na the more you control about these things, the more anxious you become. Tama, di ba? Habang kinokontrol natin ang future na hindi naman natin alam pa yung mga mangyayari, ito ay nagkikreate ng mga pagkabahala sa ating mga puso, mga kapatid. But the reality ng buhay, no, you can prepare for many things, but you cannot prepare everything. Tama ba? Pwedeng mapagandaan mo ang mga ilang bagay. Pero yung lahat, ay mukhang malabo yun, mga kapatid. Kaya minsan nangyayari, nababahala ka kasi masyado mong iniisip yung mga bagay na mga hindi pa naman nangyayari sa buhay mo. Tama, di ba? Magandang pagandaan ng mga bagay nito. Hindi naman masama yun, mga kapatid. Ang maganda, magprepara ng, sa kinabukasan, ano yung kakainin mo, ano isusuot mo. Hindi naman masama yan, mga kapatid. Pero sa tingin ko, mas magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ito na, papasok na tayo. Kung ako ba ay covered ng protection ng ating Panginoon. Yan ang pinakamahalaga, mga kapatid. Kung tayo ba ay covered ng ating protection ng ating Panginoon. Pwede kasing maging malakas ka, pero exposed ka, mga kapatid, kasi masyado ka nagbababad sa ibang bagay na hindi mo alam na ikaw ay nawawala na pala sa linya sa ating Panginoon. At ang madalas bumabagsak dahil sa sobrang exposed ka sa mga bagay-bagay. Marami ang sa panahon ngayon ay napaka-high-tech na ng mga panahon natin ngayon. At sa Pilipinas, kung mapapansin mo, marami ng CCTV. Pero bakit marami pa rin mga nangyayari at less pa rin yung protection ng ating Panginoon? Bakit po kaya? Dahil wala po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang karamihan ay ganun. Laging nag-spend ng mga bagay para sa kanilang mga pansariling kapakanan lang. Sa pagkakataong ito, no, kailangan natin ng covering at ng protection ni Lord. Kaya dapat ang isipin natin ang magkaroon tayo ng, sabi mo sa kapatid mo, internal stability. Yan, mahalaga yan, mga kapatid. Kailangan maging matatag ang iyong pananampalataya, otherwise, bibigay tayo sa mundong ito, mga kapatid. Marami tayong iniisip, marami tayong mga alalahanin sa buhay. Takot dito, takot doon ang nangyayari sa atin. Pero ang totoo, kulang tayo sa babad sa presensya ng ating Panginoon. Sa pagbababad sa presensya ng ating Panginoon. So madaling sabi, madali tayong matakot kagad. Nakakapag-isip kagad tayo ng worry sa ating mga sarili. Alam niyo po, naniniwala po ba kayo na ang lugar o yung lugar sa buhay natin na ligtas ay hindi makikita dito sa mundo, mga kapatid. Definitely. Makikita natin ang kaligtasan, yung safety na sinasabi, ay sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen, di ba? Ang question ko po is, sino po ang naniniwala na you need God's protection in your life? Sino po? Taas po ang kamay. Lahat po tayo, definitely, lahat tayo. Palagay ko walang magsasabi na, hindi ko po kailangan ng protection ni Lord. Malabong mangyayari yun kasi nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya yung tema natin, mga kapatid, is yung God's protection, Itong Psalms 91, verse 1 to 4, ay specifically written ito ng scripture, para doon sa mga
nangangailangan ng proteksyon ng ating Panginoon Diyos. Kasi kung babasahin niyo yung Psalms 91, sa 5, 6, 7, 8, ay puro disaster, mga panganib. Pero ang napakaganda rito no, na-establish ng Diyos sa verse 1 pa lang. Tama, di ba? Yung tao, na-establish na sa verse 1 pa lang. Kaya kahit na dumating pa yung mga ganong bagay, ready ka. Sabi mo sa kapatid mo, ready ka. Yan, dapat ready ka. Ano man ang mga dumating sa buhay natin, dapat ready ka. Kasi otherwise, bibigay tayo mga kapatid. Bakit ko ito sinasabi? Kasi na-experience ko po ito mga kapatid. Kasi kung naging mahina ako, palagay ko hanggang ngayon lupay-pay pa rin ako mga kapatid. Pero dahil mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, tinuruan ako maging matatag ng ating Panginoon. Amen? Psalms 91, ano? Alam niyo po ba sa Psalms 91, pinapakita dito yung kino-cover ka ng Diyos, ng Panginoon, sa mga bagay na hindi mo nakikita at sa mga bagay na nakikita mo. Naniniwala po ba kayo doon? Yan ang pag-uusapan natin, mga kapatid. At kino-cover ka rin ng Panginoon sa mga bagay na hindi pa mang nangyayari. Dahil alam ng Diyos na hindi mo kakayanin eh. Kaya poprotektahan ka ng Diyos. Amen? Okay. Psalms 91, verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. So based on this chapter, no, may tanong po ako dito, paano tayo mamumuhay na covered ng kanyang protection? How do you live a covered life? Paano? Marahil ang karamihan sa atin ay masyadong matatagal na sa pananampalataya. Pero ang tanong ay, how do you live a covered life? Paano tayo namumuhay na covered ng kanyang proteksyon? So sa puntos ng number 1, verse 1, no? Again, basahin po natin. He who dwells. Okay, the word dwells ay number 1 natin is stay. Amen? Stay in the presence of the Lord. Dapat manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Dapat maintindihan natin na tayo ay dapat nananatili sa presensya ng Panginoon. Otherwise, yung mga trial sa buhay, yung mga pagsubok sa buhay, madali kang bibigay. Madali tayong bibigay. Pero kapag alam mo na ikaw ay nananatili sa presensya ng Panginoon, ikaw ay may kakayanang magtagumpay. Amen? Amen po. Sabi po dito, no? Stay. Number 1 natin is stay. He who dwells in the secret place of the Most High. Dwells po, no? Ibig sabihin, hindi ka bumibisita lang. Ikaw ay dapat nananatili doon sa presensya ng ating Panginoon. Hindi pansamantala lang. Kapag may mga konting pagsubok, tsaka ka lang tatawag. Tama ba? Kasi pag nakaramdam ka lang ng konting Lord, tulungan mo ako. Tsaka mo lang tatawagin si Lord. Pero ang totoo, dapat kahit na ikaw ay busog, o kahit ikaw ay nagugutom, may sakit ka o walang sakit, dapat laging ang Panginoon Diyos ay sumasa atin. Amen po ba? Praise God. Then, balikan po natin, He who dwells in the secret place of the Most High. Secret place, meaning the inner place of the fellowship with God. So, dapat pumapasok tayo doon sa presensya ng Panginoon. Hindi po yung meron ka tinatago sa loob ng bahay mo. Hindi po yun. Ibig sabihin, hindi po yung may inner secret ka sa bahay mo na para bang wala nakakaalam. Even yung mga magulang mo, even yung nanay at tatay or asawa mo, hindi nakakaalam. So, hindi po yung gano'n, no? Inner place, yung presensya ng ating Panginoon. Dapat
babad po tayo, synchronize po tayo doon. Then, basahin po natin, He who dwells in the secret place of the Most High. Alam niyo, nakakatuwa eh. Alam niyo yung Psalms 91, kung babasahin niyo po yan, puro disaster po yan, puro mga panganib. No? Pero ang maganda rito, no, sa verse 5, 6, 7, 8, mababasa niyo doon yung mga lahat ng mga panganib. Pero ang maganda rito, in-establish ka na ng Panginoon. Doon pa lang sa verse 1, no, in-establish ka na ikaw ay anak ng Diyos at alam niya na totoo, malalakas ang mga panganib, matataas. Pero sabi ng Panginoon Diyos, wow, Most High. Mas mataas siya sa pinakamataas para sa'yo. Mas mataas pa siya doon. Amen? So, saklaw ng Diyos yun, mga kapatid. So, huwag kang matatakot. Huwag tayong matatakot, mga kapatid. No? Hello? May nakikita lang po ako. Sorry po. Okay. So, Most High, mga kapatid. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. The word shadow, expression of God's protection and presence. Alam niyo po ba yung wings? Kapag covered ka ng wings. Sa sino po nag-aalaga dito ng mga manok? Ako kasi mahilig ako sa manok. Pabo, gansa. Ano pa bang gusto nyong Mahilig po ako sa kalapate. Mahilig po ako dyan. Kaya alam ko kung ano yung ginagawa ng mga manok or ng mga pabo o gansa. Kino-cover nila yung kanilang sisiw or itlog para walang ng mga predator ba? Yung mga pwedeng kumain ng kanilang mga anak. Ganun tayo, kino-cover ng Diyos. Pero ang tanong, yung shadow, kapag hindi ka nagpapasakop, hindi ka niya cover, palagi ko madadali ka. Tama, di ba? Marami sa ating ilang mga Kristiyano nadadali dahil sa ganito. Dahil nga kulang sila sa babad sa presensya ng Panginoon. Hindi sila covered ng ating Panginoon Diyos. So dapat maging covered tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Parang malungkot kayo, ha? Malungkot po ba kayo, mga kapatid? Nasa shadow pa lang po tayo, mga kapatid. Baka nagsishado na po kayo dyan, ha? Baka kalabit-kalabit po yung ating mga kapatid. Yan. Okay, wala pong matutulog, ha? Kaya minsan parang minsan medyo napapalakas ang boss ko. Alam na this. Hello! Yan. Bago yan. Okay. So, number 1 is stay. Sabi mo sa kapatid mo, stay. Saan? Sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan ang ating sandata. Otherwise, hindi mo mararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Ang safety pala ay hindi ito automatic, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Ang tunay na kaligtasan ay hindi automatic, mga kapatid. Kailangan nating manatili sa presensya ng Diyos. Kapag malayo ka sa presensya ng Diyos, masyadong mahal. Kuha niyo po ba yun? Numutik pa ako matalisod, Kapag malayo ka pala sa presensya ng Panginoon, masyadong mahal. Bakit ko po nasabing masyadong mahal? Marami kang desisyon na hindi maganda ang resulta, kaya ganun. Walang wisdom ng ating Panginoon. Kaya yung pagbabudget mo, hindi tama. Okay? May mga desisyon ka na sablay. So, sa madaling sabi, nag-business ka, pero mali ang diskarte mo, wala kang wisdom ni Lord. So, nangyari, bankrupt ka.
hindi mo passion, hindi mo gusto yung trabaho, nainggit ka lang sa katabi mo o sa kaibigan mo, nag-put up ka ng business, then suddenly nakita mo sarili mo, baong ka na sa utang. Walang wisdom ni Lord. Bakit? Kasi nga wala ka sa presensya ng Panginoon. Tama, di ba? Tama ba, mga kapatid? Amen. So dapat, again, number 1 is, you have to stay in the presence of God. Amen. So, sino pong nakakaalam ng tupa? Tupa po. Sheep, di ba? Okay. Meron tayong tinatawag na shepherd, sheep, lamb. By the way, sheep, lamb, isa lang po yun ha. Pero may pagkakaiba. Tama ba ako? Ano pagkakaiba nila? Sheep is ang sheep is matandang tupa. Then yung lamb, batang tupa. Ganyan yun. Kaya kung minsan pupunta kayo sa restaurant, di ba yung hinahain yung lamb? Kasi masarap yung lamb. Kasi bata yun, mga kapatid. Okay? So, yun ha. May konting tayo. Research ng konti lang. Konting research lang. No, konting research lang yan, mga kapatid. So, sa Bible, sino yung mga nag-alaga ng tupa? May mga kilala ba kayong nag-alaga ng tupa sa Bible? Sa Genesis, no, si Abel, sino pa? Si Abraham, si Moses, Isaac, of course, David. Sino pa? Si Prophet Amos. Sino pa? O sa babae, sino? Si Rachel, mga kapatid. Si Rachel. No? Kasi yung tatay niya may nag-aalaga ng tupa. Si Laban. Okay? So yun yun po yung history ng may mga nag-aalaga ng tupa. Pero ang point ko hindi po sila, mga kapatid. Ang point ko po is ito po, mga kapatid, no. Ang katangian ng tupa ay maamo. Tama po ba ako? Mahinahon, palaging nagpapakumbaba, no? Okay? Palaging magkakasama. Yan ang ng tupa. Mapagtiwala, sensitibo, sunod-sunuran, no? Siyempre kasi kung saan yung tinataboy ka ng pastol mo, doon ka. Parang ako nung nag-aalaga ako ng kambing, walang tupa ako na medyo mahal ang tupa eh. Kambing. Kung saan ko sinusuga siya, doon lang siya pag hinila ko yung tali dahil nakaano sa leg niya, susunod lang 'yun. Tapos pati yung mga akay-akay niya susunod lang din. So yun yung ng mga tupa, pero hindi siya kambing, no? O mabigat, madaling maligaw. Yan. Medyo ang ganun ang karakter ng tupa. Kaya kung minsan, ang tupa, di ba, pagka hindi mo minsan may sariling diskarte. Kaya nawawala sa flux, ba? Kaya minsan nagtupa, nawawala sa sarili niya kasi nag-iisip siya ng ibang bagay. Gusto niya dumaan sa ibang diskarte, sa ibang lugar. Kaya yung tupa, nagiging tupak din. Minsan may tupak din. Diba? Minsan may ganun siya eh. Sorry po, no? Pero minsan ganun siya eh. Kaya nawawala siya, mga kapatid. So sa madaling sabi, kapag wala ka sa presensya ng Diyos, kapag hindi ka nako-cover ng wings ng Panginoon Diyos, mawawala ka, kapatid. Mawawala ka. Definitely. Pwede kang makain. Alam mo ba, paborito ng lobo? Alam niyo yung lobo? Hindi yung lobo na lobo yung aso. Whoop! Yung matapang yun eh. Asong gubat, correct. Pagka may mga naliligaw na tupa, babanatan ka agad nung aso na yun. So, isa pa, ang mahilig sa tupa, yung sayote. Coyote. Sayote tuloy. Coyote. Isang uri ng aso po yun. So, ibig ko sabihin, kapag nawala ka doon sa perimeter ng binabantayan ng nagpapastol, definitely maliligaw ka at possible na makain ka ng aso. So, ibig ko sabihin, tayong mga kapatid, sang stage na tayo doon, mga kapatid. Dapat lagi tayong nasa ilalim ng presensya ng ating Panginoon. Otherwise, maliligaw tayo, mga kapatid. Mawawala tayo sa ating Panginoon.
Isa pa po, alam niyo po ba yung Passover celebration, mga kapatid? Alam niyo po sa Bible, consistent po ang ating Panginoon, mga kapatid. Doon po sa Exodus chapter 12, kung mababasa niyo po yan, inutusan ng ating Panginoon Diyos ang buong nasyon ng Israel para pumatay ng tupa. Para, of course, kainin. At yung dugo, saan po ipapahid? Doon sa, correct, hamba yung sa pintuan, ha? Papahid yun, dugo na yun. Ang tanong ko, kapag pinahid ng Diyos ng tao, yung dugo doon sa pintuan, so ibig sabihin, lahat ng nasa loob, covered. Tama, di ba? Kasi protected ka ng Panginoon. Kasi nasa loob ka. Pag lumabas ka, palagay mo, hindi ka na ma-covered ng Panginoon. So, ganun yung illustration doon, mga kapatid, no? Consistent po ang ating Diyos. Kaya dapat, huwag tayong lalayo sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Lagi tayong magpasakop sa ating Panginoon. So, number 1 is stay. Amen? Number 1, stay. Then, isa pa po, yung, alam niyo po yung Ark of Noah? Yung Noah. Yan. Sa panahon na yun, sinabihan si Noah na magtayo ng ark doon sa tuktok ng bundok. Ang problema kasi, ang mga tao kasi minsan, hindi yan naniniwala basta-basta. Kasi nung mga panahon na yun, hindi pa umuulan ever. Tama ba? Hindi pa sila nakakaranas ng baha, mga kapatid, yung panahon na yun. Panahon ni Noah na yun. Kaya nung sinasabi ni Noah na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha, hindi sila naniniwala. Sabi mo sa kapatid mo, hindi ka pa naniniwala. Sinabihan ka na ng DJ head mo na huwag ka pupunta ron. Pumunta ka pa rin. Kaya tuloy, natangay ka. Nandun ka na sa kanila, masakit pa, nangaakay pa. Minsan, napahama ka pa. Dahil nga, medyo matigas ang kalooban. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ng pastor mo. Hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng DJ head mo. Kaya nga po, minsan pag nagme-message ako personal sa mga ka-member natin, ang hirap i-approach kasi iba-iba ng ugali. Iba-iba ng mga iba-iba ang approach natin. Kasi makapagsalita ka lang ng hindi maganda, nang sumabit ng bagay ang iyong sinabi, nako, magdudulot ito ng katampuhan. Di ba? May mga ganun, di ba? May mga ganun ba kayong kilala? Wala naman sa JRM yun. Nasa ibang church po yun, mga kapatid. Pero ang maganda dito, ang Diyos ay hindi nagbabago talaga, mga kapatid. So balik po tayo doon sa Noah, no? Hindi kasi pamilyar yung mga tao sa mga panahon na yun na uulan ng napakalakas at babaha. Hindi naniniwala yung mga tao. Kaya, anong nangyari? Lahat ng mga hayop doon ay naiwan, pati yung pamilya niya. Yun yung ligtas. Bakit? Kasi nandun yung sa loob eh. Covered sila ng ating Panginoon. Lumaki man ng alon, lumaki man ng baha, safe na safe sila roon. O, di ba? Laking barko yun. Pero walang sinabi ang Bible na kung ilang years ginawa yung Titanic na yun eh. Maybe 55, 75 ayon sa mga scholar, no? Wala pong binanggit eh. But anyway, nagawa yung barko na yun dahil nga yun ang plano. Lahat ng mga isang pares magsama-sama doon. Well, nangyari yun. Pero naniniwala ba kayo pati surot kasama doon? Anyway, ano lang po yun. Kidding aside lang po yun, no? Okay, so ang sabi ko po doon sa may point number 1 po natin is you have to stay, mga kapatid. Psalms 57 verse 1, have mercy on me, my God, have mercy on me. For in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. Kapag ikaw ay talagang sakop ng Diyos, nasa ilalim ka ng shadow, nasa ilalim ka ng wings ni Lord, hindi ka mapapahama, kapatid. Definitely.
Yun ang pangako ng ating Panginoon Diyos. And then, supporting verse po natin, John 15 verse 4, remain in me as I also remain on you. So, kapag nananatili ka sa akin, of course, by sino ba namang hindi ka suportahan ng Diyos, talagang susuportahan ka ng Panginoon. Mananatili ang Diyos sa atin, mga kapatid. Meron po ba natututunan, mga kapatid? Kasi seryoso, baka mamaya, wala lang eh. Amen? Praise God. Okay. Then, point number 2. Yan. Tatlo lang naman to, mga kapatid. Tatlo lang po ito. Ang bilis ng oras, no? Nasa 12:10 na. Okay. Now, verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Ito, maganda ito, mga kapatid. Bigyan natin ng pansin to, mga kapatid. No? I will say. So, number 2 natin is say. Very simple lang po yan. Say. Proclamation. Declaration. Parang something na kailangan, ito ang sinasabi ng Panginoon. Ako'y matapang na sasabihin ko, nasabi ng Panginoon Diyos, He is my refuge. He is my fortress. Diba? Ang bigat nun, mga kapatid. Pagka ganun ang dating mo, hindi ka basta-basta matitinag, mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, naniniwala tayo naman na maraming challenges, maraming disasters, maraming pagsubok sa buhay. But again, kung malaki ang pagkakatingin natin sa problema, kung matataas ang mga problema natin, mga kapatid, yung Panginoon Diyos, mas mataas sa mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya wag po tayong matatakot. But sometimes, meron tayong dinadaanan sa buhay na parang kulang ang ating mga pinansyal sa buhay. Kaya nangyayari na tayo ay kinakabahan at natatakot na. No? For example, yung wallet natin, no? Minsan, walang laman yan. Okay? So, parang sinasabi mo na, okay, parang mananatili kang wala kang pera, parang tatakot ka na, paano makukuha? Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mga bagay na sa iyo nawala. No, ibig sabihin, ang Diyos kaya mag-provide nito, mga kapatid. Kaya kang bigyan ng bagay na hindi mo na inaasahan, mga kapatid. Sabi nga po ni David, no, doon sa Psalms chapter 37 verse 25, no, wala po diyan, sorry po. Napadaanan ko na, no. Naging bata ako, naging matanda ako, pero never na pinagkulang ang anak ng Diyos. Amen. Never. Sabi ni David yan. Naging bata at matanda siya, pero wala siyang nakita na pinagkulangan ng Diyos ang anak niya, mga kapatid. Minsan natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita at sa mga bagay na paparating pa lang. Pero sabi ng Diyos, di ba? Sabi ng Diyos, balikan po natin yung verse 1, no? Ano sabi ng verse 1? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Okay? Dapat nananatili tayo sa presensya ng Panginoon para maranasan natin yung pagpapala ng ating Diyos. Amen? Amen po? So number 2 is stay, mga kapatid. So minsan dumarating sa punto, nagkaka-anxiety ka na. Kasi nga, masyado ka nagtutok doon sa mga problema. Hindi mo alam, mas malaki ang Diyos sa mga problema. Tama, di ba? Hindi mo alam na mas makapangyarihan ang ang kapangyarihan ng Diyos
protektado ka sa lahat ng bagay. Kaya minsan, sa sobrang isip mo, sa sobrang pag-aalala mo, then you feel anxious. Yun ang nagiging epekto ng sobrang isip, mga kapatid. But, thanks be to God, ang Diyos natin ay refuge. Ang Diyos natin ay fortress. Okay? So, what is the difference between refuge and fortress? No, konti lang ito mga kapatid. Refuge mean a place of safety, mga kapatid. And kung titingnan niyo yung illustration natin diyan, di ba? Para siyang bubong, no? Kapag umuulan, naghahanap ka ng masisilungan. Yan. Okay? So, yun po yung refuge na sinasabi natin diyan, mga kapatid, no? Kapag takbuhan natin ang ating Panginoon Diyos sa mga panahon ng krisis, mga kapatid. Sa mga bagay na hindi mo inaasahan, dumarating, pero mayroon kang matatakbuhan, mga kapatid. That is refuge. Nakakadalawa ka na. Okay? So, yun po yung refuge, mga kapatid. Yung takbuhan natin, no? Kapag tayo ay nangangailangan. Kapag may problema ka, tinatakbuhan mo ang ating Panginoon Diyos, that is a refuge. Meron ka masisilungan. Then yung fortress, ito yung established permanent location, mga kapatid. O yung tinatawag natin, kapag nakakita kayo ng isang building na parang concrete wall, yung napakatibay nun, mga kapatid. Yan ang ating Panginoon Diyos. So, pero, both yan, mga kapatid, kailangan natin. Hindi ko pinaghihiwalayan, mga kapatid. Both yan ay kailangan natin. Kapag ikaw ay nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos, pwede mong takbuhan ng ating Diyos. Then, ang fortress, ang pagkakaiba nito, which is yung manatili, yung pag-iingat ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Tinuturuan tayo, no, na maging matatag sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng mga pagsubok, mga kapatid, no? Kung ang refuge ay tinatakbuhan ng kapag nakukulaps ka, mga kapatid, ang fortress, tinatakbuhan natin para hindi ka mag-collapse. Tama, di ba? Pagiging matatag ka sa isang bagay. Amen? Amen po? May natututunan po ba tayo, mga kapatid? So number 1 is stay. Then, second one is stay safe. All right? Romans chapter 10, verse 10, for it is with you, your mouth, that you profess your faith. Amen? So dapat nananatili tayo, no, sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Lagi nating ibigkasin ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Balikan ko lang ng konti po, no? Yung sa point number 2, ang Diyos natin ay tunay na makapangyarihan, mga kapatid, no? Say. Sabi niya, i-declare natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. So, i-enforce natin yung will ni God sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakakita na po ba kayo ng traffic enforcer? Diba? Kapag yung batas nila kapag kailangan sundin mo yung batas, na kapag, kasi nga, yung word na enforce, ini-enforce mo sa sarili mo, pinatutupad mo yung something na mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Ganon din sa ating Panginoon, dapat ini-enforce mo yung kalooban ng Diyos para na sa ganon maging matatag ka sa bawat pagsubok. Amen po ba? So, yung mga traffic enforcer, may sa kanila, may command sa kanilang batas na ipatupad nila yon. Mayroong mga Pilipino na, hindi lang siguro Pilipino, no? Hindi, dyan lang naman ako. Di ba, saan, hinuhuli ng mga pulis, ng mga traffic enforcer, kasi nga, wala silang helmet. Dyan lang naman ako. Pero di sila sumusunod. Di ba? Pero ang totoo, dapat sumusunod ka. So, dapat pinatutupad mo ang batas. Ganon din sa Panginoon. Dapat ipatutupad mo
yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Nang sa ganun, hindi ka madala or hindi ka mabuwal sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen po, no? Then, number 3, mga kapatid, submit. Yan. Submit to God's promise of protection. Paano to? Magpasakop tayo sa ating Panginoon. No? Nang sa ganun, yung pangako niya na protection ay mangyari sa buhay natin. No? Sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Otherwise, pag ikaw ay nawala dun sa wings na yon, sa cover ng Panginoon, definitely, mawawala ka. Masisira ka. Maaari kang mahulog sa ng kalaban. Ng patibong ng kalaban. Amen? So, number 1 is stay. Then number 2, say it. Then number 3, submit to God's promise of protection. Verse 3, for He will rescue from where? From every trap and protect you from deadly disease. Yung mga matitinding mapanganib, na talagang pero ililigtas ka ng ating Panginoon. You protect from where? Every trap, piniprotektahan ka ng Diyos, mga kapatid. Mga bagay na hindi mo nakikita. Protection from what is attacking you and protection from what is attracting you. Yung mga bagay na ginagamit ni Satan ng mga patibong para mawala ka sa line. O para mawala ka sa Panginoon. Yan yung mga taktika ng anong kalaban natin na si Satan para mawala ka sa mga na yan. Para sa Panginoon. Ano mga halimbawa na ito? Yung sinasabing, ano lang naman to minsan lang naman to. Pero hindi mo alam, nawawala ka na pala sa Panginoon. Ano lang to, punta lang naman kami doon sa maliit na pagsalo-salo may konting inom lang, ano lang, okay lang to. Pero ang totoo, nawawala ka na sa Panginoon. Kasi unti-unti mo na siyang ine-exercise sa sarili mo. Then tendency mo, wala tayo sa Panginoon. Amen? Then, verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Pinoprotektahan tayo ng feathers, no? Alam niyo po, ang napakaganda rito kapag ikaw ay covered ng ating Panginoon Diyos, wala sa iyong makakagapi talaga, mga kapatid. Kaya anuman ang mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay, mga kapatid, kapag covered ka ng Panginoon Diyos, hindi ka mapapaano, mga kapatid. Amen? Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Kaya, believe it or not, mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kung iniisip mo na mas mataas ang problema mo sa sarili mo, ibig sabihin, mataas ang problema, hindi mo kayang isolusyonan, huwag mo kakalimutan, mga kapatid, mas mataas ang Diyos. Mas higher ang Diyos. Huwag mo kakalimutan ang Panginoon Diyos ay makapangyarihan. At lahat ng bagay na dinadaanan mo ay kayang Diyos na alisin yan, mga kapatid. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Ang Diyos ay sobrang mabuti sa ating buhay. Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Tama po ba, mga kapatid? Then, ito po yung last verse ko po, mga kapatid, no? Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn.
This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Alam niyo po, di po ako masyado magaling sa English, mga kapatid. Pero yung word na form, past tense po yun. Tama po ba ako? So sabi ng Panginoon, kapag kahit na nakaporma na yung kalaban, ang Diyos ay iingatan tayo, mga kapatid. Kahit nakaporma na yan. Yun ang promise ng Lord. Pinoprotektahan pa rin tayo ng Panginoon. Amen po? Amen po. Kaya purihin ng Diyos, mga kapatid, no? Meron po ba tayo natutunan, mga kapatid? So, conclusion po, no? When we stay in God's presence, say it in faith, and submit to His promise of care and protection. We are covered, delivered, and kept safe under His wings. No matter what we face, God remains our secure shelter and faithful protector, our place of safety and strength. Amen? Praise God, no? The last po ay, no matter what, mga kapatid, tayo ay secure sa Panginoon. Secure in God's care. Salamat po sa Panginoon at lahat po tayo ay tumayo, mga kapatid. At habang inaawit po natin yung forever safe, tayo po ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Naniniwala ko na ang bawat isa sa atin ay may natututunan, mga kapatid, may natutunan. At dalangin ko na ng bawat isa sa atin ay manatili sa presensya ng Panginoon. At i-declare natin sa buhay natin yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. And then, lagi tayo magpasubmit sa Diyos, mga kapatid. Then, magtatagumpay tayo sa lahat ng laban na meron tayong haharapin sa mundong ito. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang Panginoon Diyos. We worship the Lord our God. Hallelujah. Come on, church. Open your mouth and worship the Lord. Hallelujah. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, Thank you, Lord. your shadow covers me. Your Promise of love, where's my heart is safely undone. Yes, Lord. Come on, come on. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. Hallelujah. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Come on, church, one more time. Hallelujah. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Over this noise, hear your whispering. Over this fire, my heart is safely undone. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you, my resting place. Come on, church, worship the Lord our God. Hallelujah. Oh, forever safe, Lord God. Hallelujah. Urababakanda rababasante. Oh,
Hallelujah. One more time. My fortress in you and my heart. Yes, oh God. With you, Lord. My resting place. Yes, oh God. Oh. Come on, come on. Yes, oh Lord, oh God. Open your mouth and worship the Lord our God. Hallelujah. He is my refuge. He is my fortress. Hallelujah. Come on, church. Oh, Jesus. Come on, one more time. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon Diyos, na Ikaw ang aming refuge, Lord God. Ikaw ang aming fortress, Lord God. Kaya naman kami, O Diyos, ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kalakasan, Lord God. You are my everything, Lord God, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito, O Diyos, O God. Pinakita mo sa amin, Panginoon, ang iyong pong tunay na kapangyarihan, O Diyos, O God. Ito po ay isa pamuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, na palagi kaming magpasakop sa iyo, Panginoon. Palagi kaming babad sa presensya mo, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, anumang mga pagsubok na dumaan sa buhay ng bawat isa sa amin, kami ay magiging matatagumpay, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan at may sa pamuhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Praise you, Lord God. We glorify your name, O God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Praise. Hallelujah. Thank you po, Brother Ronald. Sige po, you may now be seated. Amen. Hallelujah. So, grabe no? So, short takeaway from the 3 points ni Ninong. Ano ulit yung 3 S's? Stay, say it, and submit. Amen. And siguro I just encapsulate yung full tapo ko po is really as you abide in God's presence and as you declare His promises, you will find yourself in a permanent fortress of safety and shield against every threat. So talagang provision at protection ng Lord ang kasama natin. Amen. Pupalapakan natin ng Lord once again. Hallelujah. And as we continue to have our tarrying, as we incorporate na po sa Sunday service natin, for our tithes and offering, actually, again, as we always have, we will still do our offering segment as we use this, the money that we receive, we use it for our mission. So kung may mga donations tayo or yung mga help na binibigay natin sa ating pong mga kapatiran and even for the people who needs it, doon po napupunta yung ating pong binibigay offering during tarrying. So maybe let's just take this time to pray for our offering for this morning. This afternoon. Shall we pray? Father God, in the name of Jesus, we thank you for what we have learned from today and the word that we've received from you, Panginoon. Indeed, Lord, as we submit our ways to you,
As we submit our plans, Lord, we are under your wings, Lord. We're protected and we receive the provision, Lord God, na nagagaling sa inyo. Even, Lord God, as we pray for our tithes and offering, ito pong malilikom na pera, Father God, for the mission, the church's mission, Panginoon, reaching out to people, helping, Panginoon. Lord, this can go very far, Panginoon, Lord God. And I know and I believe, Lord, sa pagbibigay po namin, Lord God, this will continue to support the vision of the church, Lord God. And Lord God, I just pray, Lord God, na as we give our offering to you, ma-honor ka po, Panginoon, and how we give, Lord God, with a cheerful heart, Lord God, ma-honor ka po namin. So maraming salamat po. We bless you, we worship you. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sige, we can take this time to give our offering. If you have, you can just go to the front. Salamat po. Thank you, Lord. Yeah, siguro as you are coming in front, once again, thank you for joining us for our special service kasi I understand it's the holiday. You know, some people you could have been resting, you could have been taking the time to take the day off talaga. Pero indeed, no, tulad ng sinabi ni Brother Ronald, as you dwell in the place of the Lord, no, hindi lang safety actually, pero kapahingahan ang nararanasan natin. Amen po ba? And so I hope maging okay po ang inyong plans for the rest of the day. But before we release you, a few announcement lang po ulit. Like I have mentioned yesterday, we've shared for our outdoor, yung ating pong King's Quest. Okay, ay po-promote natin to continuously. Okay, so sana from yesterday, no, nakapag-discuss na kayo kung sino yung mga representative nyo. Okay, siguro along this week, we are gonna be, katulad ng sinabi ko kahapon, no, we're gonna be sending the form. So i-finalize po namin siya today and then we will send it sa inyo pong DG heads para po makapag-register na po yung mga people na gusto pong mag-participate. Okay? And then next is, i-flash lang ulit natin yung groupings po ulit kasi may updated po eh. Ayan. So may updated po kasi sa group. You can take a picture of this. Pwede nyo na po i-share yan sa groups nyo. So I think some of the DG heads were already connecting with the DG heads na align dito sa groupings na to. So, as soon as possible, talk to the DG heads para makapag-choose na po kayo kung sino yung magpa-participate at sino yung sasali sa cheering competition. Okay? And also, yun nga po yung ating water baptism. We're still promoting them. Please send them yung pong information na to sa inyo pong mga DG members po sa mga hindi pa nila alam. Okay? By June 7. Para po makuha na po yung list of names. Alright? And on the 21st, yun po yung seminar day po natin. Kaya kung yung mga hindi pa nagpapa-water baptize, sumali na po kayo. Okay? It's an experience. It's really a declaration of our faith to what Jesus Christ has done on the cross for us. Amen? Yun lamang po yung ating announcement for today. Again, we hope to see you tomorrow. We hope to see you for the remaining days. 7 days tayo. Hindi tayo titigil. We're gonna be continue to tarry in the presence of God. Amen. And I believe yung punding kasama namin online your presence will be with us. The Lord's presence will also be with you wherever you are. So I hope and pray maging expectant po ang bawat isa. Be it you're in church or be it in your own homes. Once again, salamat. God bless and we'll see you sa ating pong tarrying services. Bye-bye po. Thank you po sa bawat isa. Please. Worship team, siguro i-move natin yung practice ng 1:30 o siguro 1:15. Kung 1:15 kaya. Para mas maaga. We can go for a lunch break first.